Hello mga suki, gagawa ako ng cheese stick. Totoo lang, may cheese stick naman talaga sa palengke yung nabibili. Masarap din naman yun. Ang kaso lang, mas gusto ko kasi yung mas masarap. Mas bongga ang lasa. Anyway, yung binili kong cheese, yung malaki, yung tago 110. Hindi na rin yan, magandang klase na yan at saka masarap. May mga na-try na rin ako ng cheese. Pero parang di ko gusto yung mga cheese na yun eh. Yung iba kasi malalambot. Yung iba mabilis madurog. Pag nagsisimula, may inis ka na, di ba? Daily cheese nga pala yung gusto ko sa lahat. Tingnan nyo, pag inihiwa ko, buo pa rin. Kaya nahihiwa ko siya ng pantay-pantay. Dag ko ito sa aking paninda kasi nga, madali lang siyang gawin. Sarap din nitong pampulutan at pang merienda. May iilang customer na talagang gusto nila itong cheese stick. Kaya ako nakakapag-day off kami, gumagawa na talaga agad ako niyan. Para hindi ako maubusan. Bago nyo ako i-judge, alam nyo ba lahat ng mga gamit na ginagamit ko, kahit ugas na, ay hinuhugasan ko pa rin. Para siguradong malinis na malinis. Parati rin akong naghuhugas ng kamay, lalo na pag may iba akong hinahawakan. Kahit hindi ako gumagamit ng gloves, malinis naman yung kamay ko. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. May ikikwento nga pala ako sa inyo. Doon sa abroad na aking pasukan, marami rin akong natutunan. Lalo na sa loob ng kitchen. Kakainis nga lang kasi. Ang OA nilang magpalinis,od sa 3 to 4 hours kaming naglilinis, hinahawakan pa nila yung mga gamit. Ang OA nilang mag-check, kakabwisit. Dapat nga maaga silang magpauwi para makapagpahinga na yung mga empleyado. At ito pa, ang pagdidisiplina nila, iiyak ka talaga. Ang dami-dami nilang mga rules. Malilito ka na lang talaga. Meron silang nakita na ayaw nilang makita sa'yo. Tsak, naku, babawasan yung mga tip share nyo, sahod mo. Nakakainis, diba? Nadali rin ako ng ganyan maraming beses. Tiyagaan ko siya ng 2 years na ganun yung ginagawa sa amin. Salamat na lang talaga sa Diyos, natapos ko yung kontrata. Na lang siyang kwento alaala sa akin. At syempre, may mga natutunan na tayo na ibabaon natin. Yun ang magiging bala natin sa susunod. Training na tayo ng malupit. Syempre, ang galawan natin malupit na rin. Balik na tayo sa Pinas, dito na tayo sa cheese stick. Small wrapper lang yung ginagamit ko dito. O kasi sa unang kagat, cheese agad. Yung malalasap, pwede nga. Mabilis lang yung gawin, mabilis lang yung matapos. Kung tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Pero dito kasi sa bahay, wala kasing space. Late lang kasi yung bahay namin. Kailangan ko talagang mag-adjust. Para lang matapos ko yan lahat. Lipat-lipat din kasi ako ng pwesto. May mga bata rin kasi dito sa amin. Medyo kinakapalan ko nga pala ang paghiwa ng cheese. Pre, ayaw na rin naman natin mapaya sa mga customer natin. Mas masarap kasi kung lasang-lasa talaga ang cheese. Ayoko kasi sa cheese stick na marapper tapos tinipid sa cheese. Kaya nga itong version ko, small lang yung ginamit kong wrapper at malaki ang cheese. Ang bentahan ko nga pala dito sa masarap na cheese stick ay 5.20. Kaya nalugi doon kasi masarap naman eh. Namang kalakihan ang benta dito pero pwede na. Okay na yon kaysa sa wala. Ito na nga pala lahat yung natapos ko. Rami-rami na rin yan. Estimate ko dyan is nasa 130 o 140 pieces. Pabili ako ng wrapper halagang 150 pesos. Gets nyo ba? Diyan ko nga pala ng tissue dahil nagmo-moist siya pag nilagay ko sa rep. Basa yung wrapper kaya madali siyang sira at lagi siyang dry. Paano, hanggang dito na lang. Bye!